Hi guys, welcome back to my channel. This is me, Kim, your Thumb Hunter, and come get ready with me as we prepare for Yoshna's birthday party. We're gonna be having a dinner, and then we will go directly to the same club where the restaurant is located. So yan, full face makeup tayo ngayon, at dahil pasabog ang pa-birthday, gagamitin natin yung mga pasabog nating mga Anes. So for our prep skincare, parang Shomodra, we have Clinique Serum. So ito yung pinaka bet na bet kong serum para mas plakada ang mga eksena sa Japan. Then papatungan natin siya nitong cream from Laneige. Paubos na siya actually, but this is like one of my favorite cream para mas pasabog ang mga eksena. So then we're gonna be using the Chanel Ultra Tint Foundation. And ito ang palagi kong it's a little bit darker from my skin tone, pero pasok naman siya sa ganung mga eksena. So after the foundation, we're gonna be using the Evian water for our refreshing para refreshing. And for our powder, we're gonna be using the Chanel powder. Medyo darker din ng skin tone nito, but it is really good. Pagkatapos, perfect yung powder. Pagkatapos nung Channeline na Chenes. Medyo maputi, ay maitim masyado yung Chanel, kaya papatungan natin itong Charlotte Tilbury na powder ulit para mas maganda. So since ma-even out natin yung color, so, ang kwento natin today, since we're going for Yoshna's birthday, ikikwento natin yung pinakamalalang away talaga na nangyari namin ang dahil sa AFAM. So, nagkilay na nga tayo at nag-eyeliner dahil mahirap siyang gawin while talking and in front of the camera. So, for our blush on, we're gonna be using this Dior Pink Blush On. Ito yung parang bestseller ng Dior. Medyo pinkish lang kanyang drama. So, umpisahan na natin ang chika. So, yung pinakamatinding talaga naming pinag-awayan ni Yoshna ay nung nasa kami, Palermo, sa Sicily. So, it was our travel for Francine's birthday. At ang saya-saya nga ng mga eksena dun sa Japan. So, may nakachat nga si Yosh ng super poging menchu sa Tinder. And then, since nakachika na nga namin doon sa Palermo na we have to invite and ask them to invite some friends as well kasi madami nga kami. So, it's a group party. So, every guy na ini-invite namin, kailangan may dala silang mga kaibigan para sa lahat ang eksena. So, we're gonna be using the Chanel eyeshadow for our eyeshadow for today's video. So, yung kachat nga niya is si Andrea. Yung sinasabi ko, palagi akong nai-love sa mga nakapangalang Andrea. Nakailang Italiano na ako na palaging Andrea ang mga pangalan. Nakakaloka. Tapos, most likely, yung mga pangalang Andrea din, may nagkakaroon ng trouble in terms of friendships. Nakakaloka. So, kachat nga niya si Andrea, and then sinabihan niya si Andrea na, okay, please bring some friends. Pagdating ng mga OMS, hindi nabitan ni Mama Yoshna yung kachat niya, which is si Andrea. Nabetan niya yung isang kaibigan na menchu. Nag-eyeliner na nga tayo para eksena natin. Hindi ko kasi magawa while doing that on the screen. So, yung lalaki, na-disappoint kasi siya yung kausap ni Yoshna. Tapos, ang ending, parang hindi siya ang nabitan. Iba ang nabitan ng lola mo. So, sabi ng lola mo, parang iba daw yung attraction niya dun sa kaibigan. So, mag-best friend pala sila sa ganung mga eksena. So, wala siyang magawa. So, ganun ang nangyari. Actually, nung night na yun, nung first night nila, may AFAM na akong iba. So, I wasn't actually getting attention from mga grupo ng friends niya kasi parang hindi doon na eksena yung attention ko. May nakuha na kasi kaming mencho na iba. So, for the lipstick, we're gonna be using this Dior palette na may lipstick nga din dito. Kasi maganda to ang mga eksena. We're gonna be trying
Ay, wag na nga lang to, parang ang hirap. Yung ano na lang, Dior lipstick na lang na nandito din. Mas madali pa. We have this mini Dior lipstick na ganong mga eksena. But first, let's gonna use the lip oil of Dior din ito. It's the Glow Oil of Dior. Ang ganda nitong lip oil na to. Last month ko lang to binili pero nakalahati ko na. Kasi talagang ang ganda niya. And then, we're gonna be using this red lipstick. Diba? Ang dali niya nang i-glide. Perfect. Ayan na, pasabog na ang ating ilaw. And we're gonna do the YSL bronzer para dito sa mga gilid-gilid na eme. So, balik tayo sa kwento. Nakalimutan ko na yung kwento. So, nung first night nga, hindi ako umiksena sa kanila kasi iba ang naiksenahan kong mga mensyo. At may nadala kami dun sa kwarto namin na ibang otoko. So, dumire-diretso na kami na doon din umiksenang natulog yung lalaki. At madaling araw na umuwi. So, nung umuwi na yung lalaki ko, lumipat ako dun sa room para to check how are they doing. Tapos, nandun nga si Andrea, dun siya natulog sa kabilang kwarto. So, inimotan ko din. Tapos, tawa ng mga bakla. Kasi sabi, ay, si ma'am siya hindi pa natapos dun sa OMS. Talagang umimote pa siya dun sa OMS. Sabi ko, keri-keri. So, the next day, bumalik sila ulit. So, nag-inom-inom. Tapos, yung partner ni Yosh na, yun na nga yung kaibigan. Tapos, so, si Andrea, parang hindi niya alam kung kanino talaga siya i-etchos. But then, nung time na yon parang he is off from work. So, marami siyang free time during that week. So, hindi nga siya nag-work talaga. And he wanted to sleep doon mismo sa bahay namin. So that night, parang siya na talaga ang napansin ko. Sabi ko parang, ay, bet ko i-touch ang Emerald Barurot. Pero super inom lang siya and then so parang chill-chill lang ang mga eksena. So nang mention pa ako ng iba, nakikita niya as in. Kasi ang daming lalaking dumarating noon nung kasagsagan ng eksena namin sa Palermo. Talagang nagtitimbre na lang yung mga mensyo. Tapos darating mga 5. May isang beses nga na 12 guys ang kainuman namin. So, ganun mga eksena. Tapos pagkatapos nung manlalaki, umuwi na yung iba, siya talaga nagpapaiwan siya kasi gusto niyang matulog doon. At since ako nga ang umiksena sa kanya nung gabing yun, sa akin siya tumabi. So, yun na, doon natulog yung OMS. Tapos, sobrang enjoy ako sa kanya kasi nakashutlong-shutok sa buong gabi har. Talagang ginigising kanya for another round of Emerald Barurot. Sabi ko, keri-keri. Tapos nung umuwi siya kinabukasan, parang nagka-develop na ako ng feeling sa kanya. Tapos the next day, parang early in the evening, nandun na sila ulit. Silang dalawa lang palagi yung magbarkada. Yung iba nilang mga kaibigan, iba-iba na yung sumama everyday. And then, nung time na yon nag-drinks kami sa labas. So, parang ginlababams na akenta sa kanya. So, hindi na ako nang eksena ng iba pang mga mensyo. Sabi ko nga sa mga bakla, ilababo akenta, manlilibre akas. So, tuwang-tuwa ang mga bakla. Sabi ng mga bakla, ay, antara ni mama, ilababams, manlilibre daw. So, ayun, nilibre ko silang lahat and everything. Sabi ko, first round is on me. Ganyang eme. So, ang lola mo, ang dami kong nainom kasi nga nalibre din yung iba naming mga kasama. And then, super nomo nga yung OMS. So, sabi ko, ay, sabayan ko siya ng nomo. So, first time ko talagang malasing, as in sobrang lasing. Tapos, sabi nung OMS, let's go to the street food, yung parang baga na binibenta doon sa Palermo na napakasarap nga naman talaga sa ganong mga eksena. So, ayun, pumunta kami doon, kumain muna kami, and then after, laf-lafar, emote, kami ni Ma'am Aika ang nagtandem doon sa table, kasama din niya yung isang Italiano na bet niya. So after ng mga oras na ng gabi, we decided na umakyat na kami sa apartment kasi yung apartment namin is just walkable from the bars. Kaya, eksena talaga, pasok lang ang mga eksena sa Japan. Pag-akyat namin doon sa apartment, nakita namin si Yosh na nag-away sila nung mensyo niya. So, parang nag-walk out yung mensyo, umalis sa ganung mga eksena. Sabi ko, hindi ko alam kung anong pinag-awayan nung dalawa.
Tapos, so, pumasok muna ako sa room, nag-emote-emote, nag-retouch and everything. Biglang pumasok si Ma'am si Aika. Sabi ni Ma'am si Aika, Mi, yung OMS mo, ine-etchos na ni Yosh na gano'n ng mga eksena. Siyempre, lasing ang lola mo, day. Tapos, ang pagkasumbong ni Ate Aika talaga ay talagang ini-etchos yung mencho. Siyempre naman talaga si Andrea, gusto niya si Yosh na from the very beginning, since yun talagang kachat niya. So, ang expectation ng OMS, kay Yosha talaga siya mapupunta. Nagkataon nga na pagpunta niya, nagustuhan ni Yosha yung best friend niya. So, walang nangyari. So, siguro, take advantage din siya na nag-away yung dalawa, nag-walk out yung best friend niya. So, parang, pero actually wala naman daw nangyari. Pero ang sabi ni Ma'am Shaika, parang naghawakan daw ng mga kamay, ganyan-ganyang eme. Tapos, yung OMS ni Ma'am Shaika nandoon din. Umiiksena din sa kay Yosh na doon sa may sofa. So, bigla akong lumabas at super bulyaw ako talaga. Sabi ko, bakit ganyan ang mga eksena? Sabi ko, mga ganyan. Nagulat yung nagulat din si Yosh ng ganong mga eksena. Sabi niya, ano mga pinagsasabi mo? Ganyan-ganyan. Tapos, biglang tumayo siya talaga. Talagang nagduruan kami ng kamay. Ganyan. Kasi pareho kaming actually, ako mas lasing. Nakainom kami. Super ganyan. Akala nung mga kaibigan namin, talagang magpapang-abot kami ng physikalan. Sabi ko, ay, pero sobrang lasing nga ako. Tapos lumabas din si Ate Aika, nakipagsabayan din sa away. So, it's me against sa kay Yosh na kaming dalawa. Sabi niya, nakita kita ganyan-ganyan. Sabi ko, sabi ko nga si Aika na mismo nagsabi sa'yo na ganyang mga eksena. Yung isa naming friend, nagulat din. Nandun pa yung mga Italiano, siguro mga 3 pa ang naiwan doon. Yung kay Aika, tapos may isa pang Italiano doon na parang bata. So, sinigawan, sabi nung isa naming friend, umalis kayo. Sabi, umalis muna kayo dito dahil nag-aaway nga sila. Parang ganyan. Nagulat yung si Andre yung OMS ko. Sabi niya, why are you fighting? Are you fighting because of me? Ganyan-ganyan. Tapos sabi nung isa namin kaibigan, go out! Ako din, sabi ko, go out! Sabi ko talagang ganyan-ganyan. Pumunta sila sa pintuan, tapos parang ayaw niya talagang lumabas. Sabi niya, let's talk about this. Sabi niya, don't fight because ganyan-ganyan. We did not do something wrong, ganyan-ganyan. Ayun, super chikahan kami, okrayan. Tapos bumalik ako sa kwarto kasi pagkatapos namin magsigawan, parang hindi ko kaya, iyak ako ng iyak. So, dumiretso ako sa kwarto. Umiyak ako talaga, umiga lang ako dun sa kama ko. Maya-maya, dinala na nung friend naming isa, yung lalaki, si Andrea, tumabi na sa akin. Tapos, umiiyak siya, Mi. Sabi ko, why are you crying? Sabi niya, because you're fighting because of me. Sabi ko, because you are always going out with every other girl that you see, ganyan-ganyan mga eme. Tapos sabi niya, no, so it's not true, ganyan-ganyan. Tapos niya ako, talagang niyakap niya ako. After niya akong niyakap, doon na rin siya, naghubad na siya. Kasi alam niya, doon talaga siya matutulog. Sabi ko, ay, kaloka yung OMS na to. Talagang sa 6 na araw na nandun kami, 6 na araw din siyang natutulog doon. So, sino nga ba naman ang hindi talaga mai-inlove doon? Tapos, kinabukasan, tawa na kami ng tawa. Pinag-usapan na namin during breakfast sa coffee shop. Yung nangyari kagabi, tawa kami ng tawa ni Yosh na because that's how we are. Mabilis lang kami mag-away, katulad nung nangyari din sa amin sa Catania na agawan ng German din. Wala, ganun talaga ang sistema ng friendship namin. But then, the next day, okay na kami. Wala, lalaki lang yun, afam lang yun. So, it will not be like super serious na mga chikahan. So, yun lang mga Mars. Happy birthday, Ma'am Shay!